I'm very, very proud to present to you si Captain Kurt Amigos, Commander ng 9th Special Forces Company dito sa Lianga. Pero since graduation from the OCS in 2016, ano na siya, babad na dito sa Centro de Gravidad na dito sa Caraga, itong Lianga. And actually, ang dami niyang dinaanan dito and I'm very, very proud na through his stories, ma-appreciate natin yung anong edge talaga ng Special Forces dito sa area na ganito, na hotbed ng insurgency. Go ahead, brother. There was this one time, sir, na yung na meron kaming deployment, community support program deployment yan. Community support deployment yan, sir. Kahalintulad yan ng mass-based operations sa SF. After ng pag-take ko ng schoolings namin sa Special Forces School, na-deploy kami ng 2017. It was 2017, we were deployed in Andap Valley Complex within Caraga region. Meron akong isang experience na hindi ko makalimutan. Merong isang sitio leader na nagsabi na, Sir, kung di kayo aalis within 3 days, kami ang aalis dito. Pinagsasarhan kami ng pinto, pinagsasarhan kami ng mga bintana, feeling mararamdaman mo talaga na unwelcome kami. At meron ding isang instance na merong isang bata na tumatakbo palayo sa amin, sir. Tapos ang sigaw niya, kalaban, kalaban. Doon pa lang, sa murang edad ng bata pa lang na yun, meron ng doktrina yung kabila sa kanila. Kasi hindi na talaga maganda yung tingin ng sundalo. Ng tingin ng tao sa mga sundalo. Nasanay kami sa combat operations kasi fresh graduate ng SFCQC. Tapos, puro combat operations lang kami. It was my first time na magkaroon ng community engagement tsaka immersion sa community. Kaya during that time, hindi ko rin talaga alam yung gagawin, sir. And then, lalo na, ganun yung pagtrato sa amin sa sir, sa mga sundalo na pumasok sa area. I am Captain Kirkley D. Amigos, the Commanding Officer of 9th Special Forces Company, under 3rd Special Forces Arrowhead Battalion, operating within Caraga region. I am a member of Class 46, 2016, Officer Candidate School. Ang sabi nila, yung sundalo, hahawak ng baril, aakyat ng bundok at maghahanap ng kalaban. Pero for my past experiences here in Caraga, especially sa Marihatag, sa Lianga, San Miguel, at saka sa Tago, nakita ko yung katotohanan na there is more to that. Napakalalim, lalo na kung Special Forces operator ka. Kasi iba din yung naglalakad sa bundok, iba din yung nakakipag-engage sa community. Going back to my story, yung characteristic ng lugar na yun, based doon sa intel, yung community is a CTG influence area. Meaning po, sir, organisado yung masa, organisado yung kanilang milisyang bayan na sistema, at organisado din yung kanilang underground government na sinasabi. Kirk, for the benefit ng general public na lalo na yung mga kabayan natin sa abroad na hindi na naranasan, naramdaman yung ganito. Okay, ano ba yung milisya ng bayan? Ano ba yung underground? Ano ba yung itsura ng ano yung setup? Opo, sir. Yes, sir. Ang setup niyan, kahalintulad nga, merong iba't ibang ideolohiya. Sa atin, ito yung democratic government. Ang gusto naman ipagpalaganap ng CPP, NPA, NDF, which is yung communist ideology. Merong sariling struktura yung democratic government, meron ding sariling struktura yung communist government.
Yun yung itinatayo nila sa mga kanayunan. At sa ating pagkakaano, sa ating mga research, yan yung political military structure o yung underground mass organization. Meron din silang tinatawag na parang kalihim, huling kalihim, tsaka meron ding mga parang staff yan, sir. O yung mga parang kagawad din nila. Ito, yung kalihim, huling kalihim, tapos yung mga kagawad nila, yung mga staff, merong commerce, merong edukasyon. Meron din silang armed element, which is yun yung milishang bayan. Yan po yung ano nila, yan yung struktura ng underground mass organization po doon sa area. At yun yung pinasok namin na lugar, sir. And dito, in general, dito sa area nyo, nung dumating kayong ganon, more or less, karamihan ba o maraming barangay ba? Or kasi ito, 4 na dekada na ito. Itong, Yes, sir. Opo, sir. gaano kadami yung may ganon na parallel government? Actually, sir, napakarami, sir. Isang halimbawa na, sir, itong Marihatag, yung area ng Locnodon, Andap Valley Complex, kasama na dyan yung Sitio Lagangan ng San Miguel. Yan na yung sinasabi na hingpit na organisadong masa, which is yun yung pinakamataas na level na ng pag-oorganisa dito, sir, sa Caraga. At marami pa. Kasi na-organize na rin yung mga mangilan-ngilan na kolektiba. Sa kolektiba naman, sir, yan na yung white area. Na-organize na nila yung religious organization, worker organization, at yun, yung media. Halos control na nga yung ano, sir. Yung area po niyan, sir, ng mga panahon na yan, sir. Kasi dito kasi, to put it into historical perspective, kasi itong area, for example, yung pinuntahan ni na Captain Amigos, yung Marihatag, was where the worst ambush sa Philippine Army happened, where 43 soldiers were killed. This was way back in 1992 pa. So, ibig sabihin, ganun nakatindi yung Yes, area noon, na lumalim ng lumalim. And here they come, 2016, ganun pa rin katindi yung Yes, sitwasyon. So, ibig sabihin, that's like 3 decades of ano siya. Yes, sir. 3 decades po talaga, sir. Yun. So, let's continue. Ganun katindi yung sitwasyon. Yes, sir. Napakalalim po, sir. Yeah. Kung babalikan natin, sir, yung kasaysayan ng lugar, nakailang beses na rin po silang nag-conduct dyan ng anniversary, sir. Way back 2014, 2016, tapos 2017 na rin, sir. Ayun naman, sir, based naman yun, sir, sa binigay na briefing din, sir, before kami ma-deploy. Tapos based na rin dun sa mga accounts, sir, na binigay ng mga tao. And then, yun nga, sir, after that, isa na yun sa challenge namin sa area. Merong ideological differences. And then another, yung community na rin na yun is coming from the tribes of Manobo. Doon pa lang, sir, meron na ring cultural differences. Tapos another, sir, is yung sa language barrier. Yun po yung mga naging challenge namin. Kasi especially yung members ng team ko, may mga Bisaya man din. So iba rin talaga, sir, yung salita ng Manobo. And then, day by day, patuloy yung engagement namin doon sa community, sa mga tao. Nakipagsalamuha kami. Pinakita talaga namin kung ano yung tunay na pakay namin doon sa area, which is yung pakita namin na kaibigan kami at hindi kami hindi kami kaaway. There was this one time nung conduct kami ng interview o kinausap lang namin yung isang tao doon. Ang sabi niya, sir, sinasabi nyo na gusto nyong ilapit yung pamahalaan dito sa community namin. Sir, bakit ngayon lang? Kasi noon, sir, ang pinaniwalaan talaga namin na gobyerno ay yung CPP-NPA kasi sila yung lumalapit sa amin. Wala talaga kaming nakitang gobyerno na lumapit dito. Para sa kalaman ng lahat, yung community na yon,
kailangan mo munang tumawid ng ilog bago ka makapunta sa kanila. Sa amin naman, naintindihan din namin na gano'n yung sitwasyon nila, pero pinakita talaga namin yung purpose namin siya sa community. And then, although hindi pa rin nawawala sir yung negative reaction sa mga sundalo, parating sinasabi na berdugo, may history sir ng ganyan yung propaganda ng kabila sir. Pero anong feeling mo noon? Kasi fresh grad ka, college graduate ka, nag-OCS ka, and you've always been treated well, with respect, di ba? Yes sir. Opo, sir. And here you are as a professional special forces officer na parang you're being rejected by the very same people na you're sworn to protect. So parang anong feeling no sa ego mo, sa yung ano lang ba, yung parang ano ba naman to, di ba? Sa akin naman sir, yung feeling nun sir, yung sa ego, especially, ayun nga, we have been treated with respect. Pero pagdating naman din namin sa community sir, nagpakumbaba na lang din po kami sir. Siyempre, maintindihan naman din namin yung sitwasyon nila sir, na ganun na nga yung kinalakihan nila. I have come to realize sir na parang biktima rin din talaga sila sir ng kahirapan, kakulangan ng edukasyon sir. And they're protecting sir their way of life. Kasi ano kami sir hindi naman kami taga doon. Tapos bagong punta lang din doon talaga sa area sir. They are protecting of list of their yung parang way of life talaga nila doon sir. Sa amin naman sir, ang ginawa ko sa team, kinausap ko na sige, engage natin yung tao, ipakita lang talaga natin kung ano tayo, kung sino tayo, yung normal lang. Hindi yung makipag ano tayo diyan, hindi totoo yung ipakita natin kasi mas mararamdaman naman yan sir ng mga tao Kung totoo ba yung pakikitungo mo sa kanila. Kasi kung hindi, magaling na yan. Magaling na yan sir, yes sir. Na mararamdaman talaga nila sir. Yun din yung challenge. Tapos to establish connection sa kanila sir. Pinakita namin sir na gusto naming pag-aralan yung kultura nila, yung tradition nila. At yun na rin yung kanilang dialekto. Dahan-dahan namin yung simpleng greeting, pagpunta sa kanilang mga bahay kasi may mga ritual din sila sir. Sinasamahan din talaga namin na interesado kami na gusto naming pag-aralan kung ano ba yung community na to. Ano ba yung kultura na meron kayo. Baka sakali na kung maiano namin yun sir, maipasok namin yung sarili namin sa community nila, mas makikita namin o mas matutulungan namin kung ano yung mga issue na ginagamit ng kabila na propaganda na paninira sa gobyerno na maaari naming ma-counter na gagamitin namin pero using o utilizing yung talagang lehitimong gobyerno na mas makakatulong sa kanila. Ayan po sir, yun yung namin. Yun yung naging objective namin doon sa lugar sir. Sige, bago mo ituloy-tuloy, gaano kalalim yung mga ganun experiences, na initial experiences bilang isang tenyente na gaano pang character development. Kung titingnan kasi natin, yes, combatman o itong ginagawa nyo na community engagement, para sa young lieutenant na nasa 23, 24, 25, character development na ito yung malalim-lalim na pinanghuhugutan ng mga ganitong values So ano yung niya doon sa character mo nung nagsisimula kang ganun ba na ito yung hinaharap mong yung pasimula pa lang? Yes sir. Sa character development naman na sir, yung pinanghawakan ko lang talaga nung by that time sir is yung maging resilient kasi to adapt doon sa changing operational environment. Kasi from combat operations, biglang nagkaroon ng community immersion. Hanggang sa panahon na rin na yun, sir, mas naiintindihan ko na kung ano ba yung mass-based operations. Na sa Special Forces pala, hindi kailangan na technically at tactically proficient ka sa mga specializations, yung paano pumutok, demolition, OI. Pero kailangan mo rin palang
ipasok yung parang puso, sir. Kung paano makipag-communicate sa tao. Yan yung ano, sir, yan yung dinala ko, sir, yung pagiging resilient o kung paano mag-adapt din, sir, sa community. Tapos humility na rin, sir. Yan po yung parang na-develop sa akin in time, sir, sa pag-stay namin dun, sir, sa community. Which is essentially yun si Edge ng Special Forces, di ba? Humility with heart. Kasi, I mean, ako, sa Ranger lumaki, parang, Yes, sir. Okay. ang iba yung sa Ranger talagang kill lang. Kill lang talaga. Oh, sorry. Pero ganun lang talaga. Pero sa inyo kasi kill na, pero kung kinakailangan, dito naman tayo sa kaliwa, which is, Yes, sir. ano to, win the people with your resilience. So parang, nag-a-adapt ka na nun, parang dual personality ka na, Yes, sir. Opo, sir. and yun yung edge nyo actually, di ba? Opo, sir. Yan, sir. O sige, ituloy natin yung kwento mo. Oo, sir. Yun na nga, sir. Yung binigay sa amin, sir, na taning ng 3 days, talagang nag-observe kami, sir. Kasi syempre, kung magbabakwit sila, sir, failure kami. Kasi kung magbakwit sila, wala na kaming ano dun, sir. Wala na kaming i-engage na tao. Yun lang, sir. Pinakita namin. Gusto namin, una muna, sir, nag-call muna kami doon sa CTO leader. Sige lang po. Dato, sige lang po, sir. Dito lang po muna kami. Ito po yung adhikain namin. Ito po yung layunin namin dito sa lugar ninyo. Wala naman po kaming balak na masama. Lalayo po kami dito sa community ninyo. Dito lang po kami sa gilid. Tapos, ayan, sir, patuloy lang, sir. Pumupunta kami sa bahay ng CTO leader. Kung sino yung mga elders doon, sir. Yun yung parati naming pinupuntahan. Hanggang sa yung mga araw na yun, sir, naging linggo, nandun pa rin naman sila. Nandun pa rin kami. Naging 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo. Hanggang sa naging 1 buwan na, mahigit, sir, eh. Umabot na ng maraming buwan, sir. Umabot ng 6 months, 7 months. Welcome pa rin naman kami, sir. Hanggang sa yung kalooban nila, sir, naging kaibigan na yung turing nila sa amin. Tapos halos kapamilya na rin, sir. Pero kailan yung breakthrough? Paano nangyari yung breakthrough? Na parang nag-turn yung parang di ba, high tide, low tide, biglang low tide na. Ano yung one? Isa sa mga engagement na ginawa namin, sir, is nagkaroon kami ng medical mission, sir. Pero yung medical mission na yun, sir, limited lang din, sir, sa level namin sa team. Kasi sa team namin, sir, meron po akong 2 medics doon, sir. Tapos nagbigay na rin kami ng IEC, yung Information Education Campaign. Hanggang sa nagulat na lang kami, sir, nandun na. Lumalapit na yung mga tao, nagkikwento na sila, ay, sir, ganito po yung sitio namin dati. Sir, ganito pala yung tingin namin sa inyo dati. Pero may mga ikwento mo nga yung mga yun kasi sige, definition of terms tayo para sa mga lalo na sa mga ating syudad. Ang sitio, ang bawat barangay kasi lalo na sa kasulok-sulukan ng Pilipinas, may mga sitio yan. So aside from yung cluster kasi ng barangay na houses, about 50 houses, may sitio. And tong sitio normally marami na yung 10 houses, mga 5. Mga ganon na. Yes, sir. Depende sa lugar. Depende pero sa lugar, sir. Isolated siya na houses, huts. To be very specific. So, ito yung sitwasyon na ginagalawan mo noon. Yes, sir. Na sa'yo kasi pag nagsimula ng bumalik yung ganon, yun na yun di ba? Magic moment mo yun. Opo, sir. Yes, sir. Yun na, sir. Parang gumaan yung kalooban nila sa amin, sir, na yung sundalo, hindi pala puro, sir, puro gera lang, puro combat operations. Pero nung nakita nila na, kaya pala nilang manggamot, parang tao din pala sila. Ayun pala, sir. Naramdaman nila, sir, na yung sundalo, hindi yan robot. Hindi yan berdugo. Tao din sila na namumuhay din sa community. May mga kanya-kanya ding pamilya. Yun yung sir, yun yung panahon na naramdaman na nila yun. Tapos yun, unti-unti,
na-engage namin yung kamag-anak sir nung CTO leader. Yung CTO leader kasi kanina sir, base sa kwento ko, yun yung nagsasabi sir na within 3 days sir, kung hindi kayo aalis, kami ang aalis dito. Una naming dahan-dahan naming in-engage yung ano niya sir, yung anak niya. May sakit yung anak nung ano sir, nung anak nung CTO leader sir. Ayun yung una namin ginamot yung bata sir. Binigyan namin ng mga gamot, chinek up. Tapos humingi na rin kami ng tulong sir sa barangay kung ano ba yung mga tamang medikasyon para sa kanya. Hanggang sa dahan-dahan sir yun na nagkaroon sir ng custodial debriefing, kinausap namin siya. Yun sir, hanggang sa nakuha na rin namin yung loob sir ng CTO leader. Pinapasok na kami sa kanyang bahay. Tapos, nang lumaon sir, yan na sir, dahan-dahan na. Pinaliwanag niya na sir yung sistema o yung kalakaran ng CPP-NPA doon sa sitio nila mismo. Doon pa lang sa sitio sir, na sabi niya na hindi lang pala sitio nila. Buong barangay na pala yung meron ng affectation siya sa kabila. At malawak na rin pala yung sakop kasi umaabot na dito sa Lianga, sa San Miguel, sa Tago. Yan na yung papasok sir, yung Andap Valley Complex. Talagang sir. Natanong mo ba kung ilang taon na yan? Kasi wow, dekada na yan. Dekada na sir, dekada na po sir. Yun sir, katulad ng sinabi ko kanina, ang sabi niya, sir, paano kami maniniwala sa gobyerno? Yung gobyerno nga hindi lumalapit sa amin. Ganon. Sir, yun yung sabi ng sir, ng CTO leader. Ang gobyerno lang talaga na tumutulong sa kanila yung CPP-NPA. Kasi hindi ko rin masisi yung lugar sir kasi napakalayo talaga. Meron namang kalsada pero hindi ganun kaganda, rough road. Tapos kapag mataas ang ilog, hindi rin talaga madaanan ng sasakyan o ng habal-habal. Tapos, meron din pong isang existing na trips na eskwelahan doon sa lugar nila. Siguro doon pa lang makikita natin siya na naka-embed o grabe na talaga yung doktrina ng CPP-NPA sa kanilang lugar o yung sa CTG. Yun yung pagkasabi niya. Pero yun sir, gayon pa man, pinagpatuloy pa rin namin yung mission namin doon sa lugar without destroying yung authentic selves namin. Pinakita pa rin namin kung ano kami. Yan nga sir. And then sir, after that, nakipag-coordinate na kami sir sa LGU. Na kung anong meron kami. Kasi yun nga sir, nag-share na yung CTO leader at tinanong namin, ano ba yung mga issue na meron dito sa inyo? Na bakit yung propaganda ng communist terrorist group pinaniniwalaan ninyo? Isa na doon sir yung issue ng lupa o yung sa propaganda, salita ng NPS, yung yutang kabilin, yung ginagamit nila. Yung ancestral domain. Kasi mga IP sila sir. Sige, natin yan. Tingnan natin yung ancestral domain. Mayroong isang opisina na magandang mas makausap dyan para para ma-address. Isa na rin sir yung sa agrikultura. At talagang sa sobrang hirap ng lugar na yon sir, ang talagang pamumuhay nila is abaka lang. Wala nang iba. Wala ka nang makitang tanim na kahit palay man lang o mais. Ayun lang talaga. Tapos isa na rin sir is yung sa mahal na pag-angkat ng kanilang produkto kasi napakalayong sityo o napakalayong purok, dadalhin mo pa sa sentro. Kumbaga yung delivery pa lang ng mga produkto nila is wala na talaga. Wala nang maiiwan sa kanila. Murang pag-angkat. Murang ano po. And then after that, nung nakuha namin yung issue, yung ginawa namin, nag-coordinate kami sa local government unit na nandoon sa area. Nag-conduct na rin po kami niyan sir ng pulong-pulong. Sa pulong-pulong na yun sir, may mga kanya-kanyang ahensya. Sila na yung nag-meeting doon sa tao para ma-address yung problema nila sa community.
Kasi pinaliwanag din namin na kung bakit nga ba nag-start yung insurgency. Siguro maganda na ma-address na yung dahilan yan is yung socio-economic reasons, which is yung kakulangan sa health, kakulangan sa kalsada, kakulangan sa sa mga health center, sa eskwelahan. Sinabi namin doon, sir, na hindi naman lahat yan kayang sagutin ng sundalo, sir. Sinabi ko, sir, na hindi lang yan through combat operations, pero doon na rin po pala, sir, pumasok yung whole of government approach, which is very effective, sir. Yung Executive Number 70, National Task Force LCAC. Napakaganda ng effect niya sa community, sir. Kasi hand-in-hand naming in-address yung community na yon na ma-resolve yung insurgency, sir. Kasi nag-evolve kasi yung strategy na rin ng armed forces. Kasi nung simula pa lang kasi ng na insurgency way back in the 70s, purely giyera kasi eh. Yes, sir. Giyera. Noon, ang solution to end the insurgency was to kill, which we did. And marami nangyaring ganun. Nung 80s, eventually nagdahan-dahan, namulat, lalo na yung kasundaluhan na hindi lang kasi ito eh, hindi lang ito yung Pero ang problem at that time kasi, 80s, medyo hindi natin alam pa yung mekanismo ng gobyerno na tayo mismo galing government, hindi natin alam pa kung ano yung mga offer ng DOH, ng di ba? DepEd. Pero ngayon kasi sa generation nyo, part na kasi ng training ng Army, ng Philippine Army, as a partner in nation building is to tap itong mga agencies which the special forces like Captain Amigos are really adept at. Sige nga, kasi hindi ka pwedeng promise dyan eh. Yes, sir. Masisira ka dyan kung promise ka. Kailangan kang may i-deliver. So, yes, sir. sige nga. Kasi yun yung challenge naman ngayon, di ba? Yun din po yung briefing sa amin bago kami nag-deploy. Tapos yun din po yung parati namin ginagawa every night. Kasi nagmi-meeting po yung team. And after which, ano ba yung gagawin kinabukasan? Ang parating paalala is huwag kayong mangako. Kunin nyo muna yung issue na meron sila, tsaka natin i-address. Kung kaya natin i-address, kayang i-address ng LGU, sige, coordinate natin, tsaka natin i-execute. Yun po, sir, yung naging naging strategy, sir. Hindi talaga kami nangako, sir, kasi masisira talaga. Masisira ka talaga eh. Masisira sir. Pero you, deep inside you know kasi na may resources eh. It's just, paano lang dalhin yung resources, di ba? Sa ganun na area. Kaya nga, sir, yes, sir. Which you did, di ba? Paano mo ginawa yon? O sige nga. Kasi kadalasan kasi, pinapakinggan yung problema, wala mang solusyon. Di ba? Ganun ginagawa. Yes, accusation ko minsan. Di ba? Yes, sir. Paano mo ginawa yon? Tenyente ka nun. Opo, sir, yes, sir. During the time naman, sir, supportive naman din, sir, yung commanding officer namin, sir. Umiikot din siya sa kung saan kami na-deploy. Nagko-coordinate kami, sir, kung ano yung mga pangangailangan namin doon within the area. Pero yun na nga, sir. Gayon pa man, napakalayo din talaga ng lugar. Ginawan din namin ng paraan, sir. Kinausap namin yung mga tao, maaari ba na yung mga agency na nandoon sa baba, pwede ba natin silang sunduin? Tapos dalhin natin sila dito. Tapos, sa simpleng salo-salo lang din, sir, nagkumpol-kumpol o nagtumpok-tumpok na rin sila doon, sir eh. O hanggang sa ganito pala yung ganito pala yung mga sundalo, ganito pala yung gobyerno din, sir. It's almost a tragedy kasi na ganyan eh, di ba? Opo, sir. Of course, malayo. Nag-operate din ako dito sa area na to. Alam ko gaano kalayo, pero talagang it took how many decades and how many lives para marating yung ganyan na service. Yes, sir. Ano yung fulfillment mo yung dahan-dahan nakukuha mo na yung loob ng sa akin naman, sityo na yun? Opo, sir. Sa akin naman, sir, yung fulfillment ko, sir, is masaya, sir, na nakatulong kami doon sa community.
Kasi sir, parang ang nangyari, yung naramdaman namin, ano sir welcome kami doon. Finally. Finally, sir. Oo, sir, na tinaningan kami sir ng 3 days Kung di kayo aalis, kami ang aalis. Tapos yung una naming experience na nakita na halos itaboy na kami. Halos pandirian na yung mga sundalo by that time. Nung nangyari yon na lumapit yung kalooban nila sir, naging magaan sir, yung kalooban namin. Kaya sir, nung lumaon, marami nang lumapit sa amin sir ng mga tao. Yung mga personalidad o tao na yan sir, yan na yung nag-reveal ng underground mass organization doon sa lugar. At ginawa na rin namin ng paraan sir na para ma-dismantle sila. Tapos, isa din sir na sa tingin namin na mayroong magandang epekto sir, yung nagsusurrender na sila ng mga baril. Tapos, nagtuturo na rin sila sir ng mga kashay. Tapos yung mga kashay na yun sir, nagugulat kami na yung kashay doon lang din mismo sa sityo. Ang ginagawa nila sir, tinatago doon sa ito yung pintuan nila sir. Tapos merong floor mat dyan. May kahoy pala yan sir na nandoon. Nandun na yung baril, nandun na yung AK. And then another din sir, isang kashay na naituro nila is merong tapahan. Sa tapahan na yun sir, nandun yung mga IED. Napakaraming IED sir, timba-timba. At saka maliliit sir na improvised exploding device. Ayun yung ginagamit nila sa pang-ambush. Yun sir, sir. Maganda yung feeling sir na self-fulfilled na magaan na yung magaan yung kalooban sir sa kanila. And all it took was resilient ka, meaning talagang tiyaga, ano bang Tagalog ng resilient, na talagang pinagtiyagaan mo na kahit na ganun ang trato. Yes sir. Opo, sir. Kasi yung paglabas ng mga armas, alam nila na may cost yun sa kanila, risk yun Yes, sa sir. kanila. Opo sir, meron sir. Alam nila yun may rest back yung kalaban sa kanila. Yes sir. And they did it for you. Yes sir. Tsaka another sir, siguro yung nakita nila kapag nag-engage kami sa kanila sir, hindi kami nagdadala ng nagdadala ng baril. Yun yung calculated risk na ginawa namin para makuha yung kalooban nila sir. Kasi sir, kung may armas, syempre ang normal na gagawin ng tao doon sir is Armas din. Po, sir Oo sir. Now, ilang taon ka na rito sa area na Surigao Sur? Ngayon po sir, nag-report ako noong 2017 after schooling sir. Matagal-tagal na rin po sir. 8 years na. 8 years na The rin prime of your life, nandito ka na doing these things. Yes sir, opo sir. How fulfilling is that for your family din? Siyempre po sir, grabe din po yung nila sir, grabe din po yung tuwa nila. Kasi yung sundalo, hindi lang pala ganun yung hindi lang po pala puro combat operations. Meron ding community immersion. Isa din doon sir sa isang experience din sir na talagang nakapag sa amin sir, nakapag-touch ng damdamin din ng team members ko sir. After namin ma-deploy doon sa area na yun sir, sa area sa Marihatag, nalipat naman po ulit kami sir sa area ng San Miguel. Nung na-deploy po kami doon sir, yung the usual po sir na magpunta sa dato, sitio leader, kausapin. Tapos, nagulat na lang ako sir na may lumapit na isang tao doon sa team sergeant ko. Kinausap, makipagkwentuhan hanggang sa lumalim yung kwentuhan. Nagpakilala siya sir na dating rebelde. Nag-surrender na siya. Tapos sinabi niya sa akin sir, tapos sa team sergeant ko, sir, parang kilala ko kayo. Kayo ba yung naliligo doon sa ilog? Kasi may ilog doon sir sa dati naming community sir sa Marihatag. Parang kilala ko kayo sir. Nanggaling ba kayo sa komunidad na to? Sabi ko, opo, nanggaling po kami dyan. Ganun ba sir? Tapos na-reveal niya na lang sir na kami pala yung
haharasin niya by that time na nakatutok na yung replay niya sa amin, sir, na trigger na lang. Wala na kami doon sa ilog na yun. Pero sir, may lumapit sa kanya na matanda o yung elder. Yun yung una kasi namin pinuntahan, sir, yung mga elder sa community. Ang sinabi, sir, ang sinabi niya, wag yan. Mga buot yan, mga mababait yan, mga sundalo na yan. Wag niyo silang saktan. Ganun na lang yung gulat namin doon sa istorya nung rebelde na yun, sir. Ng former rebel na yun, sir. Kasi, ayun nga, sir, yung sinabi ko kanina, binigyan kami ng 3 days para umalis sa lugar. Halos kamunghian kami. Pero nalaman na lang namin na sila pala yung nagprotekta sa amin, sila yung nagtanggol sa amin at that time. Na ano na yun, sir. Kasi at that time pala, sir, nung naliligo kami sa ilog, kasama namin yung mga kabataan, sir. Yung mga maliliit na bata, parang pakikisama, sir. Yun, sir, parang ang ganda sa pakiramdam, sir, na ganun yung naging impact namin sa community. That is the Special Forces way. Opo, sir. Yes, sir. Okay, mag-recruit ka naman ng mga sino gusto sumunod sa'yo na maging Special Forces. Opo, sir. Yun po, from all those experiences na naranasan namin dito sa Caraga region, I have learned na yung being a Special Forces operator, it is a way of life. It is more than yung sa pagiging magaling, pagiging technically and tactically proficient sa combat operations. It is more doon sa badges, more doon sa schoolings. Pero magiging mas effective ka pala kung meron kang puso para doon sa mga tao, saka para sa community. Being a Special Forces operator, ang kailangan sa iyo ay courage and determination to defeat the enemy in the battlefield. Pero yung courage and determination pala, requirement din yan to liberate the oppressed. Even if it requires sacrificing oneself. Tim D. Kirk, thank you very much.